Live na ba tayo mga bossing? Good afternoon, kamusta mga boss? Ayun, may mayroon tayong mga viewers. Ay, salamat. Welcome sa inyo. Kamusta? Ako po si Kuya Dids ng TDLC. Ngayon pag-usapan natin kung paano magbasa ng market gamit yung box breakout. Kung beginner ka, stay ka lang, no? Tuturo natin yung um, isa sa mga technique na ginagawa natin dito sa TDLC. Okay, question muna tayo. Bakit nga pala 90% ng traders or beginners ay natatalo? Alam niyo ba yun, may statistics na gano'n eh. Ano tayo, 90% daw, almost, no? 90% is talagang natatalo sa trading. So, is it sa tingin nyo, nagmamadali si beginners or si traders? Actually, kahit hindi beginners eh, no? Isa sa mga sakit kasi ng yun eh, mga traders, no? Yung iba naman, nanguhula lang sa market, no? And then yung iba, walang plano. Meron din naman nadadala ng mga emotions. So, ano kaya sa tingin niyo mga bossing? Bakit kaya natatalo yung 90% ng traders sa market? Okay? So, we can assess that no sa sarili natin kung ano ba yung error natin. Kasi kailangan alam natin no, kung saan tayo may mga pagkakamali na dapat i-correct, no? Hindi pwede tayo maging trader ng pinatsambahan lang natin yung ating gagawin sa market. Okay? Okay, so yan. Sige, sagot lang tayo dyan sa comment section kung may experience kayo or isa kayo sa mga losing traders, no? Or hindi pag-anong nakaka-gain sa market. Comment lang ninyo dyan mga boss kung ano sa tingin nyo yung nagiging experience niyo, no? Bakit kaya madalas natatalo kayo sa trading, no? Yan. Kailangan ma-dissect natin yan. Kailangan malaman natin kung ano yung root cause ng uh, mga reasons, no? Kung bakit tayo tatalo. So iba kasi nagmamadali talaga no. Like for example, meron silang working setup na no. Meron na silang proven setup na. Problema, hindi na nila nagagawang hantayin. Let's say for example, meron tayong morning session sa Asian. No? Like for example lang, no, ito tong ating binax dito. And then, na-miss natin, no? Nagising tayo ng around 9 o'clock in the morning. So, ang gagawin ngayon ni trader is magte-trade na lang, no? Blindly papasok sa chart or sa trades, no? Nag-enter ng kanyang positions. 'Yun isa sa mga reason kung bakit possible na hindi na niya na silip kung ano ba 'yung sitwasyon ng market, no? Possible sa area na 'to, nakakita siya ng somewhere na pwede na mag-bounce or mag-long direction, but the market still continue to go down, no? So, 'yan, nagmamadali kasi. So, kung hinintay muna sana, no, kung ano ba 'yung overall or tinignan muna kung ano ba 'yung overall ng tsura ng market ngayon, sana at least nagkaroon siya ng bigger picture kumbaga, no? Hindi lang siya basta blindly pumasok sa trades. So yun nga, iba hinuhulaan nila yung entries. Mas mahirap yung ganun, ano? Wala pang tinignan na setup talaga. Or wala siyang reason kaya siya nag-entry, no? Hinulaan lang niya. So na-experience niyo ba yun mga boss sa yung ganong trades minsan hinuhulaan lang, nahuhulaan na lang yung market. So mahirap yun gawin. Iba, maglulong na ako dito. So, alam niyo ba, wala mang reason. Lagi ko sinasabi sa mga students to no. Ang trades ka ako, especially kung mga tools, mga setups, okay, yung trades entry mo, as long as may reason ka, no? As long as may dahilan ka, meron kang tinitignan na confluence, okay, rules, no? Goods yan, okay yan. Pero the moment na pumasok ka ng ni wala ka man lang ka-idea, ba't ka ba ako nag-long dito, no? So, yun mahirap yun. Minsan nga, kahit short, no, sinasabi ko, kahit pa ako tumama yan, kung di mo naman kumbaga unintentional yung naging winning position, winning position mo, nanalo ka or na tumama ka sa trades, pero wala kang reason, no? As in talagang chinamba mo lang. Hindi rin ako maganda yung ganun kasi
in the long run, kailangan repeatable yung ginagawa natin. So, kung chinachambahan mo lang, mahirap i-repeat yung chamba, di ba? Kaya nga sa TDLC, bawal lang chamba moves, no? Yan, isa sa mga natutunan ko rin yan through experience, through my mentor before. Ayaw na ayaw niya nung term na chamba, no? So, kayo ba? Chumachamba pa rin ba kayo sa trading? Mahirap yun, ano? Especially kung nasa group kayo ng mga trading groups, no? Yung mga kilala ninyo ng mga mentor na sikat, no? Maraming mga sikat na mentor ngayon, eh. So, kung mariringgan nyo sila ng mga chamba entry lang, no? So, magduda na kayo. Mahirap kasi yung walang reason. Lagi ko kasi sinasabi yun, eh. Always be, we should always be data driven, no? O kaya, by rules, by setups tayo, no? Yung ating mga decision making. Even sa pagtitipi, sa pagka-cut loss, ayaw na ayaw ko yung TP when you're happy, no? Mahirap yun, kasi emosyon ang sinusundan mo pagka ganun or yung pinaiiral mo. Alright? So, pasok tayo dito sa ating second question, yung pagbabox natin. So, paano nga ba mag-box sa market? So, simple lang naman kung walang kayo rectangle, may box na kayo, di ba? Pero hindi ganoon, ano? Kasi unang-una sa lahat, hanapin mo natin yung highs and lows, no? Given na naaral na natin or na-dissect na natin yung kanyang itsura sa daily. Teka lang, dumi ng chart ko. Off ko lang muna kung iba kung ano. Yan. Given na na-rundown na natin yung multi-time frame na analysis na sinasabi, so sa daily chart natin, makikita po natin mga boss na super bearish po talaga yung ating condition ng market ngayon. So kung makikita nyo, no, ayan si market, oh. Nagkaroon na siya ng blow-up candle sa area na to, capitulation na, or yung talagang sindakan, ano, itong area natin sa daily time frame. So, yung iba, nag-hope, ay tataas yan, babounce na yan, babounce na yan. So, yun yung problem, kaya, nagkakaroon ng mga gantong movement na, no? Mano-notice nyo, mayroong mga movement pataas, and then after that, magda-drop din, ano? Kasi that is because of hope. May mga traders na nag-hope na, mga nakabili somewhere 5,500 o kaya sa 5,000 level, no? Biglang nag-drop. So, nag-hope sila, pag umangat na ganito, hindi nila ikakat yan, no? Kasi nakikita nila, may pag-asa pa. May chance pa, no? Yan. So, ingat kayo doon. So, inaaral kasi to yung market cycle na tinatawag. So, sa TDLC, na-explain po natin yan, ano? Yung market cycle. So, paulit-ulit lang po yan, mga boss. So, katatapos lang ng ang bullish scenario ng market, and then ngayon naman, going tayo sa bearish side naman, no? But of course, hindi naman pagka sinabing bearish side, all the time na lang is puro sell na lang. Yun nga, kagaya nga nito, meron naman papaangat, no? So, as a scalper, pwede nating laruin yan, ano? So, by drawing a box or putting a box, like for example, this one, ano? Sa area na to, nakakita tayo dito ng possible high and low. On this certain, scene or event, no? On this certain part ng market. Let's say, wala pa ito, no? Then after this, nagkaroon ng breakout. Nakikita nyo, no? Breakout sa box natin. And then, okay sana to kung nagstay siya above ng box. Okay, tandaan nyo to Ang malupit na analysis to. Bibigay ko sa inyo, no? Ayan. The moment na magstay sa taas to, then, pwede nating tingnan or i-look up ito as a long direction. But, ang binigay sa atin ng market ay, kitang-kita naman, bumalik siya ulit sa loob ng box. So, meaning, mayroon tayong range market or range box or play dito sa loob ng ating box na ito, which is eventually ang kanyang gagawin lang ay yan, magpapampataas, bababa, tataas, possible mahulog ulit then pumasok ulit, no? So ibig sabihin kasi naka-range siya, no? So hangga't nasa loob yan, we are trapped in a big box, no? Also, kasi daily time frame to, no? Wala tayong ibang direction dyan kundi taas baba lang sa part na to sa 4095 levels and then down to 3942. Yan yung previous support. Ayan. And then yung current support naman na ginagawa ngayon is ayaw mag-drawing Ayan. Current support is ito naman yung nakikita natin sa itaas, no? Ayan. Papasok tayo ng 4 hours, makikita natin medyo mas malinaw yan, ano? Ayan, no?
Diba? Ito yung una, then ito na yung current ano natin ngayon, support na ginagawa. Ayan, dito. Off na nga natin muna lahat. Medyo ano, mahirap mag-chart ng messy chart. Yan. So, ngayon, para malinis lang, no? Candles lang. Price action lang tayo. Okay, so ito yung ating box, no? Kung mapapansin nyo, nagre-resist siya sa box na yan, no? Sa top na yan. Sa area na yan, ano? So, okay, so simple lang, ano? Hinanap lang natin yung highs, saka low. Then, meron na tayong box. Nakapag-create na tayo, no? So, ngayon, ang tanong, this is a daily time frame kasi, no? Binakas natin siya. So, pasok tayo ng 4 hours, 1 hour. Tignan natin kung mas ano pa natin siya, detalyadong box, no? Kagaya nito, ito yung current support natin ngayon. So, ibig sabihin lang, pwede tayong mag-box sa area na to. So, tignan natin yung range nito kung ilan. Medyo malaki pa rin. So, this is 900 pips, no? 900 pips away. So, sa mga 1 hour traders, okay to kasi laki ng reward, no? Malaki reward yan. Okay? Yan. Pero sa mga scalper, medyo nakakainip yan. So, papasok dyan yung binabanggit natin kanina na inip moment. So, ito isa sa mga reason natin, bakit madalas natatalo yung trader. So, iwasan natin yon. So, pwede natin gawin, mga scalper dyan. So, sino ba yung mga scalper dito, mga boss? Yan. Type nyo nga sa comment section anong type of traders kayo. So, dapat isa sa alamin yan, mga boss. Kung ano ba kayo, kung scalper ba kayo, day trader kayo, or swing trader, weekly trader, no? May mga weekly trader kasi, saka investor. So, hindi isang klase ang trader, ang retail trader. Maraming types of trader. Okay? Yan. So, sinalo di JRLY ba? Anong types of trader kaya siya? Sa kasi Boss Anju. Ayan, no? Hello muna ka na Pon Iwik. Sino Boss Alex Ross, saka Boss John Juning. How are you? Si Boss Patricio kaya, saka si Boss John. Kumusta? Ay, salamat sa mga nagpo-follow ha. Marami tayong gagawin dito sa, yes, meron po, Boss DJ, DG. So, meron tayo sa Facebook community. Makikita nyo rito yung, kaya lang nakaano ata ito eh. Ito na po yung ating, tignan ninyo, no? Mansion. Ito po yung ating current na community sa TDLC, no? We have already have 507 members. Student to, no? Pero sa mga active traders po, like for example sa ating meron kasi tayong TDLC Crypto Trader, meron din tayong gold trader dito sa Light Finance. So dito nagbabatuhan kami ng mga ideas, no? Makikita nyo, no? Juicy niyan, ano? Kahit mga small time trader lang po kami, mga ano lang, nagpipilit lang bang maging profitable. But awa naman ng Diyos, no, sa technique na tinuturo or naaral namin sa TDLC, ayun, na nakaka-gain naman po pa kahit pa paano. Yan, kulitan. Yan, so pagka may mga news, yan, magandang kwentuhan natin dyan sa loob. Yan, para mag-join, bigay mo lang sa akin yung email mo, boss. Bigay ko sa instruction. Simple lang naman. Basic rules lang tayo. Wala namang kailangan bayaran, ano. Free naman po yung ating community na yan. Chat po kita later, boss DJE, para masagot ko po ng bumbo. Yan. Salamat boss sa DG sa sa pag-inquire. Yon. Ayan, ito si Lodi, no. Ang dami na pala message. Ko kasi nakikita. Message lang kita, boss, para ano ba gamitin to. Yan. So, hindi ako kasi gano'ng familiar mga bossing sa no, sa TikTok, pasensya na kayo. Pero ngayon, God willing, dire-diretso tayo sa TikTok. Tayo. Gawin nating super active tong TikTok. Okay, so ngayon, pasok tayo ng 15 minutes. Katapos tayo ng 4 hours and 1 hour. Dinetalye lang naman natin, binaks natin in detail. Ngayon, gusto nating makita is yung mas detalyado pa or mas fit sa ating mga scalper, no? Which is yung at least around ilang mga pips ba, no? Yan, 300. Sorry, tingnan natin
300, 400 pips, no? Medyo maliit kaysa compare sa kanina, 900 pips, masyadong malaki, no? Isang news ang kailangan niya para mag-move siya ng ganyan, eh. Okay, so ngayon, kung titignan natin sa 15 minutes time frame, ito kasi yung aking sweet spot na, na time frame. Dito, makakuha tayo ng mga box dito. So, palit ng palit yung mga box natin kung manonotice nyo, no? So, ito yung nakikita kong box ngayon, ha? Lakihan ko lang yung chart, yun. Hirap kasi ng naka-portrait, eh. Hindi ako sanay gaano, no, wag sa computer kasi landscape talaga ako ginagamit ko sa sa charting. So, yung umaga, yung morning chart natin is ito yung ating na-form na box. Actually, ito lang yan, maliit lang, eh. Then, nag-breakdown, kaya yan. Nag-signal kami dito. May signal group din nga pala tayo mga boss, sa Telegram. So, dito nag-signal kami, kaya lang hindi na tinamaan yung area, kaya update ko na lang mamaya mga kasama doon. Pero ako nakapag-sell short pa po ako. Ay, di ko pala na Teka, tignan ko may screenshot ako. Alam ko may screenshot ako dyan, eh. Yan. Mabilisan lang yung quick play lang kanina. Sayang nga, nakat ko na dahil driving kasi ako. Ayun, ito. Kaninang to. Dito yan sa pag-drop, no? Na-drop yung market. Yan. So, ito nakapasok ako rito. Makikita nyo, naka 2 entries ako. Nung una 0.02 lang yan, eh. Kaya lang nung nakita kong super bearish siya, ginrab na natin, Ganun naman tayo sa trading, eh. Sa may opportunity, gagrab na natin yan. Okay? So, yan yung dito yung summer dito sa area na yan yun. Kaya ngayon, gumilid na naman. So, ayan, gumagalaw na ngayon si market. Anong oras na ba? 2 o'clock. 2 o'clock, 3 o'clock. Magkakaroon ulit tayo ng panibagong box dito. Pero currently, ito yung box natin. So, again, hinanap ko lang yung high at low. Ganun ka-basic lang para mag-plot tayo ng box, no? But ang problem, di mo na pumapasok. Kagaya ngayon, nakakapag-live pa tayo. Kasi itong loob na ito is possible trap for us, This is 100 pips already. But, kung mapupuruhan mo to sa ilalim, goods yun, I mean, kung makakapag-buy ka rito, somewhere sa kanyang currently, ginagawang temporary. This is a temporary support only. Dito support talaga, especially pababa yung market. So, nakakatakot yan. Ganun din, same time, dito sa may itaas, kung kaya nating mapuruhan to or masakyan tong isa itaas, this is around 100 pips din, kahit papaano. Kaya lang medyo maliit yung para sa akin, eh. Yan. 100 pips yan. Ngayon, tayo dito? Hinihintay muna ako, personally hinihintay ko muna to mag-breakout, Kailangan ko muna siya makita mag-breakout. Bakit? Kasi gusto nating makita yung intention niya. Parang ginawa dito, breakdown siya rito. Ito yung intention niya, tinuloy niya. Pero ito, still, ito tinatawag namin supply and demand, Yung inaral din lang sa TDLC yan mga boss kung meron din kasi tayo kung down course kung gusto niyo full course talaga yung buong buo kasi hindi naman kaya discussion basta sa group lang, eh. So doon sa full course naman meron doon mga one-on-one session, 4 to 5 one-on-one sessions with Kuya Dids, and di-discuss natin lahat yung detalyado, hinihimay talaga, so inaral to doon. Anyway, ito yung box natin. If this is our box, then we just need to wait for the breakout. It's either pataas or breakdown pababa, kung may continuation pababa. So, ganun ka-basic lang kami mag-trade sa TDLC. But of course, meron tayo iba dyang mga confluences na tinuturo ahead of, bago mag-trade talaga, Okay, so, yun ang technique sa pagte-trade. Hindi lang basta box. Ang tanong natin kanina is paano magba-box, 'di ba? Paano or ano ba yung box? Ano ba yung significant nito sa atin? Paano natin nalalaman yung kanyang areas, kung tradable or masyadong malaki, kung impossible siya ma-trade, kumbaga masyadong malayo yung distance. Pero pagka ganito kasi nakascalp tayo, mas madali na mas nakikita natin yung malinaw na intention ni market, Okay? So, yun, the best kung mag-break siya, sabi ko nga kanina, mag-break siya sa taas or sa baba, then kailangan ma-sustain niya yung kanyang price action. Kung it's either pataas or it's either pababa, dapat nandiyan lang siya. Meaning, dapat stay siya outside ng box, Okay, after that, then, hanap na ng confirmation, Pwede kayong gumamit ng mga confluences like, may mga tools dyan like MAs, Fibonacci, so marami, hindi lang pala basta price action.
Sa price action naman, pwede pa lang, it's either higher high, higher low, no? Mga basic lang, no? Hindi natin kailangan makomplikado na, ewan ko sa inyo, baka mga FBG traders kayo or yung SMC na tinatawag, no? Before kasi ganun yung ginagawa ko, pero ngayon, sinimplify ko na lang. Ilang pips lang naman ang target natin eh. Ako, usually 100 to 150 pips lang, tipi na ako eh. Oh. Yung iba kata kasi gusto, ano eh, parang 3 days. Well, 4 hours holding. So, sa TDLC kasi hindi ganun, ano? Minutes lang, no? Minutes lang. Ah, matagal na yung 1 hour. Minutes lang, tapos na kagad yung trading. Minsan 25 minutes, minsan 15 minutes. Iba-iba rin, ano? Yan. Okay? Then after that, makita mo yung confirmation sa any confluences na tools na gagamitin mo. Then, kailangan meron kang courage sa pagpindot ng it's either buy or sell. So, hindi pwedeng ano lang, puro analysis. Kailangan meron ka ring lakas ng loob para pumindot sa buy and sell mo. Okay, so ano yung challenge natin dito sa trading, mga bossing? Kailangan maano natin, pagtagumpayan natin yung ano natin, yung tawag dito, yung mga kanina yung pinakita natin, yung inip moment, no? Yung mga undisciplined na ano natin, yung pagmamadali sa market, no? Yung mga emotional decisions, mga pasok ng pasok sa trading. Yan. Okay, gets ba yan, mga bossing? So kayo ba dyan, ano ba yung challenge nyo sa trading ngayon? Ano ba yung mga challenging nyo sa sa market ngayon, mga bossing? Ano ba yung struggle niyo? Yan. Meron ba ditong sir, losing streak ako lagi, Kuya Dids. So, yun. Hindi may maiwasan yun, especially kung nag-aaral pa lang, ano? Ngayon sa mga newbie kasi, mayroong mga nag-win na akala nila that's the ano na, kumbaga yun na yung ticket, for them to become a great trader. So, hindi nila alam, ano lang pala, beginner's luck na tinatawag. Ayan. So, meron iba, meron ba dito na-experience ng lagi na-hit yung stop loss? Ayan. Ayan. So, may reason din kasi yan, laging tinatamaan yung stop loss. Yun, okay? So, baka naman kasi masyadong malapit. Kagaya kagabi, naalala ko tuloy kagabi. Meron tayong kasama sa GC, no? Nakatlos siya, pero yung signal natin sana TP. Parang naging ba't nakatlos ka? Saan ka ba nag-ride? Yung pala, medyo yung kanyang cut loss level, no? Medyo dikit, medyo tight. So, meaning hindi niya sinunod yung recommendation natin sa signal natin sa Telegram. Alright. Ayun, so we still have 6 minutes to go. Kung meron kayong mga gustong pag-usapan, mga bossing, pwede nyo i-comment sa ating sa comment section. And then, tayo, tawag dito, pag-usapan sa mga susunod nating live. So, God willing, kakaroon pa tayo ng live sa mga susunod na araw. At pag-usapan natin mga ibang bagay like paano maging consistent trader, no? Or paano magkaroon ng discipline or yung proper setups or rules, no? So, marami tayong pwede usapan sa market. So, pwede ninyong i-type dyan, may suggestions or kaya ano yung magandang broker, no? So, ano ba yung mga broker na gamit nyo? Ayan. Usually ako yung lang sa akin, yung local dapat. Or I mean, merong community local para mas maganda, no? Kasi may mga international broker na yung IC Markets, yan, yung broker ko before XM, nag-XNES din ba ako? Nag-XNES din yata ako. Tsaka Vantage ba yun, yung isa? So, yun. O kaya naman, gusto niyo pag-usapan din natin yung about sa Forex, no? About the pairs, major pairs, or mga CFDs. Ano ba yung maganda i-trade, no? So, marami kasi, no? Hindi lang gold, hindi lang GBP USD, hindi lang Euro USD. Marami. Merong mga VIX 75, nadinig nyo ba yun?
VIX 75. So yun, tradable yun even Saturday, Sunday. Alright? Okay, so yun, anything? Okay, so kung wala na tayong question mga bossing sa araw na to, may mga sasagutin sana tayong question kaya lang nire-reserve ko sana, baka meron kayong mga concern, gusto kayong pag-usapan or gusto ninyong tanungin, no? Or yung idea na yan, na sumagi sa isip nyo, no? Alright? Uy, salamat sa mga nag-like, saka sa nag-stay. Mga viewers natin today. Maraming salamat. Hindi ko na-expect na may manonood pala, no? So this is a trial lang kasi, no? God willing, sa mga susunod na araw, baka marami pa tayong mas topic na mga more topic na mas pag-usapan at di-discuss, lilinawin about sa trading. Yun. So, meron kasi kaming apat na rito apat na trading setup. Kaya so ba't marami ko? Dapat isa lang, di ba? Pwede nating i-discuss yun, no? Para at least magka-idea rin kayo, no? Baka sakali makatulong sa inyo. Ayan. So, iba-iba kasi nga. Sagot ko kasi doon, mga bossing, or paniniwala ko kasi sa mga setup. Tama naman yung one setup alone can, survive in the market na. Pero kasi, ang sa akin, ang market kasi nag-iba-iba ng condition niya, no? Mayroong mga sideways moment, mayroong bigla-biglang nagpa-pump, no? Nagkakaroon ng mga parabolic moves na tinatawag. So, ito, na-ride namin to itong dalawang top na yan. Ganda niyan. Yan. So, kailangan may binabagayan din or bumabagay din yung setup na ginagamit natin based sa market condition. So, I hope gets niyo yun. So, kaya naman, meron tayong iba't ibang style or strategy. So, syempre, di naman pwede yung range trading or range setup, lalaroin mo sa trending market. Especially yung trending market, trending setup, i-apply mo sa range market. So, durog tayo doon. Yan ang hindi aware ang iba, no? Ba't kaya ako laging talo ko edits? Yung pala, ang ine-execute niya is pang trend play, no? Trend setup. Kaya meron iba hindi basta-basta nagtitipi. Kasi nakaride lang ng long, oh? Gusto nila forever long na yan. So, hindi ganun. Especially kung mga parabolic moves na kagaya nito, no? Nagkaroon siya ng entry rito. Let's say, na-ride niya to. Then, hindi siya nagtitipi rito. Kasi may possible na isang pag-angat pa nga yan. So, pinagbigyan ni market, no? So, hindi pa rin siya magtitipi. Bumalik na sa kanya entry level. Ako po, hanggang sa nag-negative na, no? So, sa halip na TP sana, no? Na-cut loss pa. Yan. So, kayo ba, marunong ba kayo lagay ng mga break-even levels, no? Mahalaga din kasi yun, no? Hindi pwedeng puro, lang, chamba moves sa market. Yan. So, mahalaga yun. Meron tayong unang-una sa lahat, entry. Alam mo kung kailan ka dapat papasok. And then, after that, kailangan makita mo kagad yung invalidation area mo. Kung makita mo na yung invalidation area mo, saka mo ngayon i-plot yung magiging TP. Pinakalas na yung reward, no? Always sa risk muna palagi ang ating hinahanap or sinisecure. Kung saan ba yung ma-invalidate yung position ko in case na pumasok ako rito, saan ba ako maaaring ma-cut loss. And kung tumama naman yung aking entries, saan kaya yung possible na TP ko? Ayan. Okay, so yun, mga pinaplano yun ahead, no? Sasanayin mo yung sarili mo, paplanuhin mo na lahat yun araw-araw, then madali mo na may execute yun sa every trace mo. Alright, so hanggang dito muna ating live sa araw na ito. Kita ulit tayo sa mga susunod na araw, God willing. Maglalapag tayo ng iba't ibang strategy, no? At saka mag-add tayo ng value sa ating mga kasama, no? May question, may mga tanong sa nila, sa trading style o kaya naman possible na ideas, no? Sa pag-trade ng gold or kung ano mang pair yan, no? Pwede nating pag-usapan yan or discuss sa mga susunod nating live session. Nandito muna mga boss. Paalam at salamat sa mga nag-participate sa ating live session for today. Goodbye and God bless po sa lahat. Bye-bye!